Oy, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. So for today's video mga kamots, pag-uusapan natin kung ano ba yung mga dapat nating i-lubricate sa mga motor natin mga kamots, no? Lalo na kapag matagal na yung mga motor ninyo. Kamots, i-share ko sa inyo kung ano ba yung mga parts ng motor natin na dapat nating i-lubricate from time to time para maiwasan natin yung mga mga aberya na pwede nating ma-experience sa mga motor natin. So huwag na natin patagalin pa yan. Simulan na natin. So when it comes to lubrication mga kamots, isa lang ang pinagkakatiwalaan ko, walang iba kundi ang WD-40. Ayan. So ito lang yung pinagkakatiwalaan ko when it comes to lubrication mga kamots, na mga parts ng motor ko mga kamots, no? Ano nga ba yung mga parts ng motor natin na kailangan nating i-lubricate? Okay, so una na nga sa listahan natin mga kamots, walang iba kundi itong side stand natin. So from time to time mga kamots, lagi natin itong ginagamit kapag magpapark tayo sa mga kalsada. So minsan yung center stand or minsan yung side stand, no? So i-sprayan lang natin tong part na to, itong sa ilalim niya. Ayan. At saka itong nasa ibabaw niya. Ayan. And then sama natin i-sprayan tong spring. Ayan. So after natin ma-sprayan mga kamos, lalaruin lang natin siya ng ganyan para yung WD-40 is mag-soak in dun sa loob at lumambot itong side stand natin. Ayan. So second to our list mga kamots, itong center stand syempre, no? So ito rin mga kamots, gamit na gamit din natin to sa araw-araw ng mga paggamit natin ng motor pag mapapagtaas sa mga kalsada. Mas gamit na gamit talaga natin tong center stand mga kamots, no? So, syempre katagalan, lalo na kapag nalulusong tayo sa baha, yung center stand natin ay napapasukan ng tubig yan o mga dumi-dumi, dahilan para manikip ito minsan. Dito nyo siya i-sprayan sa may loob ng ehe. Ayan. And then sama din natin i-sprayan itong spring nya. Siyempre mga kamos, huwag natin kakalimutan i-spray niya sa kabilang side ng center stand natin. Okay, so after natin malagyan ng WD-40 yung center stand mga kamos, ang gagawin natin, gagalaw-galawin naman natin para yung WD-40 ay kumalat doon sa loob ng ehe natin at malubricate at malusin yung mga nanikip doon o yung mga kalawang, no? Next naman sa list natin mga kamos na parte ng motor na dapat natin i-lubricate, walang iba kundi itong passenger footrest or foot peg. So from time to time din mga kamos, lagi na natin ginagamit yan, lalo na pagka lagi tayo may angkas. So syempre dito tumatapak yung pasahero natin. Nagkakaroon din ng ng pagsisikip, lalo na kung lagi nababasa ng ulan yung mga motor ninyo. Ayan, so yung mga kalawang nagbi-build up dyan mga kamos, no? So ang gagawin natin para bumalik yung dating ganda ng play nya, i-sprayan natin yan mga kamots, no? Ng WD-40 o lubricate natin siya. Ayan. So sa pag-lubricate nyan mga kamots, ito lang ang i-sprayan ninyo. Ayan. Tsaka yung ibabaw. And then saka nyo na siya galaw-galawin. Ayan. Para yung WD-40 kumalat sa loob ng foot peg natin at magsilbing lubrication at lumambot mga kamots yung galaw nya, yung play nya. Ayan, ito sprayan din natin yung kabila, tapos yung ibabaw. Ayan, so saka natin siya galaw-galawin. Okay, sunod sa listahan natin mga kamots, itong key shutter natin mga kamots. Siyempre lagi natin ginagamit yung motor natin, sinususian natin, no? Tapos nilalak natin. So, from overtime mga kamots, talagang itong key shutter natin is may time na naninikip talaga siya, mahirap buksan, mahirap susian. So solusyon dyan mga kamots, i-lubricate natin. Ayan. So itong pinaka key shutter muna yung i-lubricate natin. Ayan. Tsaka itong pinaka lock nya,
sa Honda Beat FI, no? Sa Honda Beat FI kasi mga kamos, ito yung lock ng key shutter nya. So iaangat mo lang yan, magsasara na yung key shutter. Ayan. So para malubricate maigi yan mga kamots. Ayan. So ito yung susi natin. Ayan. So galaw-galawin lang natin siya. Ayan. So kapag ka naka-experience kayo ng bubuksan nyo yung ignition key nyo o yung shutter key, ayan, so nahirapan kayong magbukas, so ito na yung solusyon mga kamos, no? Ayan, so ito yung tips ko sa inyo mga kamos, no? I-lubricate nyo siya para madali siyang buksan. Ayan. Okay, so sunod naman nating i-lubricate mga kamos yung pinaka keyhole nya. Ayan. So sa pag-lubricate niyan mga kamots, ayan. So isasaksak lang natin susi diyan, pero hindi natin siya ibabaon. And then ayan. So yung pinaka-tip ng hose ng WD-40 isasaksak natin dito, and then i-spray natin. Ayan. And then ayan. So para hindi tayo masyado mahirapan mga kamots sa pag susisin ng mga motor natin, kasi kadalasan dumadating talaga yung time na nahihirapan tayong i-on yung ignition switch natin o yung susian natin, no? Ayan. So ganun-ganun lang mga kamots. Ayan. So galaw-galawin lang natin para yung WD-40 or yung lubrication sa loob mag-soak in doon, matanggal yung mga dumi-dumi at kalakalawang, no? Okay, so sunod naman sa listahan natin mga kamots, seat opener natin. Ayan. So eto mga kamots, kadalasan din lalo-lalo na sa mga matatagal na yung mga motorsiklo o motor, naninikip din yan mga kamots na to. Mahirap din tong buksan or susian. Tapos i-spray natin tong pinakabutas ng seat opener natin. Ayan. Then spray natin ng WD-40. Ayan. So galaw-galawin nyo lang din mga kamots para yung lubrication sa loob mag-soak in at matanggal yung mga kalakalawang. Ayan. Next naman sa listahan natin mga kamots na parte ng motor na dapat nating i-lubricate. So itong pinaka seat lock mechanism nya. So yan po ang tawag dyan mga kamots. Itong pinaka assembly na to or mechanism, seat lock mechanism po tawag dyan. So although na lubricate natin yung seat key natin or seat opener natin, syempre isa pa rin to mga kamots sa nagbibigay problema para mahirapan tayong buksan yung upuan natin mga kamots, no? Itong seat key mechanism. Ayan, so mapapansin nyo meron siyang spring sa loob, tapos may mga lock assembly siya sa loob, no? Ayan, so kailangan din nating i-lubricate yan mga kamots. Ayan, so sa pag-lubricate nyan, i-sprayan nyo lang to. Ayan. Ayan. And then galaw-galawin nyo yung susi mga kamots, na. Ayan. So ito yung pinakasusi natin sa seat opener. So galaw-galawin nyo lang yan mga kamots para yung WD-40 mag-soak in dun sa pinaka mismong mechanism at lumambot yung play nya. Ayan. Okay, so next naman sa listahan natin mga kamots na dapat nating lubricate sa mga motor natin ay itong lever brakes natin. Ayan. So itong lever brakes natin mga kamots lagi natin ginagamit, lalo na pag preno tayo. So may times talaga na mararamdaman natin na mahirap na siyang pihitin mga kamots, no? Ayan, so sa paglubricate niyan, ayan, so sprayan lang natin itong pinaka bolt nya. Ayan. Tsaka yung ilalim. Ganon din sa kabila mga kamots, no? Sprayan natin ito sa ibabaw tsaka sa ilalim. Ayan. And then galaw-galawin natin mga kamots, no? Okay, so second to the last mga kamots na dapat nating i-lubricate sa mga motor natin ay itong seat hinge o yung pinakabisagra ng upuan natin. So yung karamihan sa atin mga kamots, hindi natin napapansin na itong seat hinge na to may trabaho din yan pagdating sa motor natin. So minsan mahirapan tayong buksan o iangat yung upuan natin, no? So ito yung nagiging main reason dyan mga kamots, yung seat hinge, kasi meron niyang meron din niyang tube sa loob na kung saan nakakonekta tong upuan natin dito sa underseat compartment. Ayan. So for the lubrication mga kamots, ayan, so isprayan lang din natin to, itong singit na to mga kamots ng seat hinge. Ayan. So magkabilaan.
Ayan. And then, so galaw-galawin lang natin itong upuan natin. Ayan. Para yung WD-40 is mag-soak in din dun sa seat hinge natin at malubricate yung pinaka tube na nasa loob na nagko-connecta dito sa upuan tsaka sa underseat compartment. Okay, so pinakahuling part ng motor natin mga kamos na dapat natin i-lubricate ay walang iba kundi itong horn switch natin. Lalong-lalo na kung madalas tayo nagka-car wash or malakas yung masyado yung buga ng water pressure, pinapasukan din ng tubig to mga kamots, no? Itong horn switch natin. Dahilan para minsan magpiyok-piyok yung busina natin, pumalya-palya. So ang gagawin natin dyan mga kamots, i-lubricate din natin yan from time to time. So sa lubrication yan mga kamots, siyempre isprayan nyo lang dito sa may singit ng horn switch natin. Ayan. And then pindot-pindutin nyo lang mga kamots, no? So para malaman nyo kung effective yung ginawa nyong pag-lubricate dito sa horn switch mga kamots, buksan nyo yung motor ninyo and then i-open nyo yung engine, then pindutin nyo yung busina. Kapag yung busina nyo from piyok-piyok naging maayos na, yun ibig sabihin nun successful yung ginawa nyong lubrication. So malakas yung busina natin mga kamos, nakakabulahaw sa kapitbahay. Ayan. So pero kung hindi kayo nasasapatan mga kamos na isprayan lang yan yung loob niyang horn assembly at hindi pa rin bumalik sa dating tunog yung busina nyo. So meron akong video yung ginawa dito mga kamots kung saan binaklas ko mismo yung horn assembly tapos nilinis ko. So ito yung video na yan mga kamos, panoorin nyo lang sa mga hindi pa nakakapanood, and then gustong malaman kung ano ba yung kadalasang sira ng mga palyadong busina. So yan po yung video mga kamos, panoorin nyo na lang po sa ating video playlist sa ating YouTube channel. So dito ko na lang tatapusin ang aking vlog mga kamos. Sana nakatagbigay ako sa inyo ng another tip mga kamos kung ano-ano nga bang mga parte ng motor natin ang dapat natin lubricate from time to time. So applicable to sa mga matatagal na yung mga motor mga kamos, no? At least binigyan ko kayo ng tip mga kamos na makakatulong sa inyo in the future mga kamos, no? Para makaiwas sa mga maliliit na problema na pwede pang lumaki. So hanggang dito na lang mga kamos, muli maraming salamat sa inyo. Stay safe, ride safe always.